Kung kayo po ay 60 anyos o higit pa, kailangan ninyong marinig ito dahil ang pagkain dagat na nasa inyong plato iyon mismong sinabi sa inyo na mabuti sa puso, mababa sa taba at mayaman sa protina ay maring ang mismong bagay na tahimik na sumisira sa inyong sirkulasyon, pumipinsala sa inyong kasukasuan at pumapatay sa inyong kakayahang sexual. Opo, tama po ang narinig ninyo. Ilang partikular na pagkain dagat na madalas pinupuri sa media ay palihim na sinisira ang mga sistema na nagpapanatili sa isang lalaki na malakas, may malapit na ugnayan at malaya at para sa milyon-milyong senior citizen. Ang pinsala ay nagsimula na. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang board-certified na espesyalista sa kalusugan ng mga kalalakihan na may mahigit 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na may balik ang kanilang sigla. Ginugol ko ang aking karera sa pag-aral kung paano naapektuhan ng dieta ang pagtanda, lalo na kung paano nakakaapekto ang nakatagong pagpili ng pagkain sa mga hormone, daloy ng dugo, at sa kakayahan katawan na mapagaling. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa agam na sinuri nga kapwa eksperto at tunay na pagbabago sa buhay nga pasyente. Heto ang maaring makagulat sa inyo. Hindi lahat ng pagkain dagat ay kaibigan ninyo paglampas ng 10. Sa katunayan, 4 sa mga pinakasikat na pagkain dagat sa Pilipinas ay iniugnay sa mas mataas na antas ng pananakit ng kasukasuan, biglang pagtaas ng kolesterol, pagiging sensitibo ng nerbiyo, at paginaeng performance sa kama. At kahit ganun, makikita sila kahit saan. Samantala, may 4 na pagkain dagat na hindi gaanong napapansin ngunit suportado ng tunay na pananaliksik na makakatulong sa pag-ayos ng collagen, pagpapalakas ng enerhiya, pagbabawas ng pamamaga, at muling pagpapasigla ng daloyng dugo. Karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay hindi pa man lang ito nasubukan. Kaya ngayon, tatalakay natin ang 8 ito. Ang mapinakamasamang dapat ninyong iwasan kagad at ang mapinakamabuting dapat ninyong kainin linggo-linggo. At sa dulo ng video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magsimula sa isang simpleng sublin, araw na plano na maaring makbago sa kung paano nararamdaman, gumagalaw at gumagana ang inyong katawan. Manatili po kayo, maaring ito na ang pinakamahalagang payong pangkalusugan na maririnig ninyo ngayong taon. Bago tayo magsimula, siguraduhin pindutin ang subscribe button at ayon ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga tips sa kalusugan na sadyang idinisan nyo para sa mga lalaking higit sa 60. At kung nakakatulong sa inyo ang video na ito, pakitype ang 1 sa comments. Kung hindi naman, itype ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikang content na tunay na sumusuporta sa inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Sige, simulan na natin sa katotohanan ng hindi naririnig ang karamihan sa mga senior. Ang 4 na pinakamasamang pagkain dagat na dapat ninyong iwasan paglampas ng 10. Maaring mukha silang malinis, pamilyar ang lasa, at nasa mga menu panahat healthy. Ngunit sa loop ng inyong katawan, nagdudulot silang pamamaga, nagpapataas ng kolesterol, nagpapahirap sa inyong nga bato, at tahimik na pinapahina ang inyong sirkulasyon. Kung nakakaranas kayo ng pananakit ng kasukasuan, pagkapagod, problema sa panunaw, o humihinang intimasiya, ang makaraniwang pagkain dagat na ito ay maring bahagi ng problema. Talakayin natin sila isa-isa. Una, pusit ang bombang kolesterol na nagtatago sa inyong dieta. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang tungkol sa isang pasyente ko hindi pa nagtatagal. Si Lito, 67 taong gulang retiradong sundalo sa NAFI, ipinakmamalaki ang kanyang dieta at aktibong pamumuhay. Nagpunta siya sa akin dahil sa patuloy na pananakit ng kasukasuan, tumataas na presyon ng dugo, at madalas na pagkapagod na hindi makatwiran para sa isang taong naglalakad ng 5 kilometro araw-araw at sinasabing malinis kumain. Nang masuri naming mabuti ang kanyang dieta, isang bagay ang lumitaw, kumakain siyang pusit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo inihaw, prito, sa ensalada, kahit na ano pa. Akala niya ay gumagawa siya ng isang matalino at hindi nakakatabang pagpili. Ngunit ang hindi niya alam at ang hindi napapansin ng karamihan sa mga senior ay ang pusit ay tahimik na kumakalaban sa inyo kapag lumampas na kayo sa 60. Sa unang tingin, mukhang malusok ang pusit. Mababa ito sa taba, mata sa protein at madalas makita sa mga menu na may tatak na light o heart-friendly. Ngunit heto ang nagkukubli sa ilalim. Sa 3 onsa lang lutong pusit,
mayroon na itong halos 200 mg kolesterol. Iyan ay higit sa 65% ngang inyong pang-araw-araw na inirerekomendang dami sa isang maliit na surfing lamang. At paglampas ng 60, hindi na namamahala ang inyong katawan sa kolesterol tulad ng dati. Bumabagal ang inyong atay. Nagiging hindi na gaanong nababanat ang inyong maugat. At ang sobrang kolesterol na iyon ay hindi basta dumadaan, ito ay nananatili na ipon. Pinapakipot ang madaluyan ng dugo, lalo na ang maliliit na ugat na pinakamahalaga para sa sirkulasyon, kasama na riyan sa ibaba kung saan na pagkahalaga ng daloy ng dugo. Pero hindi lang kolesterol ang problema. Ang pusit ay mataas din sa purines, mga kompon na ginagawang uric acid ng inyong katawan. At kung naramdaman ninyo na ang malalim at nag-apoy na sakit sa inyong hinalaki sa paa, tuhod o bukong-bukong, alam ninyo kung ano ang kayang gawin ng uric acid. Ang gut ay hindi lang tungkol sa alak o pulang karne. Sa katunayan, ang napakaing dagat tulad ng pusit ay ilan sa mga pinakamalaking nakatagong sanhi. Paglampas nga 60, ang inyong nga bato ay mas nagtatrabaho na. At kapa mas mabilis na naipon ang uric acid kaysa sa kayang ilabas ng inyong katawan. Nagsisimula itong bumuo ng matutulis na kristal sa inyong makasukasuan. Ang pananakit ng tuhod ni Lito ay hindi dahil sa pagtanda. Ito ay dahil sa kanyang ugaling pagkain ng pusit. At nang itinigil niya ito, ang pagkakaiba ay parang gabi at araw. Sinusuportahan ito ng aham. Isang pag-aral noong 2021 na inilatala sa journal na Nutrients ay natuklasan na ang nakatatanda na may mataas na dietary cholesterol intake ay 43%, mas malamang na magpakita nga senyales ng paninigas ng ugat, at may 31%. Mas mataas na panganib na mag-cardiovascular event tulad na atake sa puso o stroke. Isa pang pag-aral sa Journal of Gerontology ang nagpakita na ang senior na kumakain ng pagkaing dagat na mataas sa purinang higit sa 2 beses sa isang linggo ay may 44% na mas mataas na panganib ng talamak na pamamagang ang kasukasuan sa loob ang 2 taong panahon. Hindi iyan haka-haka, iyan ay matibay na datos. Ang problema sa pusit ay nagtatago ito sa paningin ng lahat. Hindi ito mukhang mamantika, hindi ito lasang maalat. Ngunit sa loob ng inyong katawan, kumikilos ito tulad ng isang mabagal na lason nagpapalit ng daluyan ng dugo, nagpapalala ng pamamaga at naghahanda ng daan para sa pananakit ng kasukasuan, pagkapagod at paginaeng kakayahang sexual. Kaya kung kayo ay higit sa 60 at gumigising na naninigas, namamaga o hindi maganda ang pakiramdam, maaring hindi ito dahil sa edad. Maaring ito ay dahil sa inyong kinakaing pakaing dagat. Ginawa ni Lito ang pababago at sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang mas bata, mas magaan, at mas masigla siya kaysa sa mga nakaraang taon. Ngayon, kung sa tingin ninyo ay nakakagulat iyan, maghintay kayo sa susunod. Mukha itong alimango, lasang alimango at amoy dagat pa nga pero hindi ito alimango. At ang ginagawa nito sa inyong blood sugar at utak ay maaring ikagulat ninyo. Pag-usapan natin ang imitation crepe. Pangalawa, imitation crepe. Isang pekeng pakain na may totoong masamang epekto. Hindi ko malilimutan ang pag-usap namin ni Mang Tasyo, isang 72 taong gulang na dating electrician mula sa isang probinsya sa Luzon, na pumasok sa aking opisina na bigo at nalilito. Dok, sabi niya, binawasan ko na ang pulang karne. Hindi na ako umiinom ng soda at mas marami na akong kinakaing pakaing dagat, lalo na ang alimango. Pero mas lumala ang pakiramdam ko. Tumaas ang blood sugar ko, napapagod ako pagkatapos mananghalian, at namamaga ang nga bukong-bukong ko pagsapit ng gabi. Hiniling ko sa kanya na magdala ng listahan ng nga tunay niyang kinakain. Lumabas na ang inaakala niyang alimango ay imitation crepe. Iyong mga matingkat na pula at puting stick na inihahalo niya sa ensalada, mga putahe. At merienda halos araw-araw. Ngayon, heto ang katotohanan. Ang imitation crepe ay hindi alimango ni Katiting. Ito ay isang processed paste na tinatawag na surimi, gawa sa giniling ng mga tira-tirang puting isda na hinaluan ng mapinong starch, asukal asin, at artificial na pampalasa para makmukha, maglasa, at umamoy na parang tunay. At bagamat mukha itong hindi nakakapinsala, lalo na para sa mga senior na sumusubok kumain ng mas magaan o nagtitipid, ang imitation crepe ay isa sa pinakamasamang bitak para sa mataong higit sa 60. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Una,
Ang ma-start sa imitation crepe, karaniwang trigo o tapioca ay napakabilis matunaw na nagdudulot ng biglang pagtaas ng blood sugar na halos kapareho ng pagkain ng puting tinapay. Isang pag-aral noong 2020 sa Clinical Nutrition ang natuklasan na ang mapakaing dagat nagawa sa surimi ay nagdudulot ng mabilis na glycemic responses na biglang nagpapataas ng antas ng insulin. At iyan ay isang seryosong problema para sa mga senior, lalo na sa mga may pre-diabetes o insulin resistance na karaniwan na paglampas na sa SHI. Sa kaso ni Mang Tasyo, ito ang napaliwana sa kanyang pagkahapo sa tanghali, pakalito ng isip at ang unti-unting paglaki ng tiyan na hindi niya maalis. Pero hindi lang sa asukal nagtatapos ang problema, ang imitation crepe ay puno rin ng sodium umaabot sa 700 mg bawat serving at hindi pa kasama riyan ang toyo, pampalasa o mga sarsa. Para sa isang nakatatanda, ang ganoong karaming asin ay naglalagay ng mabigat na pasanin sa mga tumatanda ng bato at naninigas na mga ugat. Maaari itong magdulot na pagpapanatili na likido, pagtaas na presyon na dugo at maging sanhi na pagkahilo o pamamaga lalo na sa mabinti. Nang alisin ito ni Mang Tasyo sa kanyang routine at pinalitan ng tunay at hindi processed na pagkaing dagat, bumaba ang kanyang presyon ng halos 10 puntos sa loob lamang ng ilang linggo at nawala ang malabong pakiramdam sa isip. Ang mas nakakabahala pa ay kung ano ang hindi na ibibigay nga imitation crepe sa inyo. Halos wala itong omega, tiga fatty acids, walang zinc, walang selenium, wala sa mga mahalagang sustansya na ibinibigay ang tunay na shellfish para suportahan ang kalusugan ng utak, sirkulasyon, at immunity. Isa itong pagkain na nakpapanggap na nakakatulong ngunit iniiwan ang inyong katawan na walang laman. At para sa mga lalaking higit sa 60, kung saan bawat kagat ay mahalaga, iyan ay isang tahimik na panganib na hindi sulit suungin. Kaya kung naloko kayo ang packaging o presyo, hindi kayo naiisa. Umaasa ang industriyang pagkaing dagat sa imitasyon dahil mura itong gawin at madaling ibenta. Ngunit ang inyong katawan ay nararapat sa mas mabuti. Nararapat ito sa tunay na nutrisyon na nagpapalakas sa inyong puso, nagbibigay lakas sa inyong isip, at sumusuporta sa performance kung saan ito pinakamahalaga. Ngayon, kung nagulat kayo riyan, mahanda kayo dahil ang susunod na pagkaing dagat sa listahang ito ay mas tuso pa. Pinupuri ito sa pagiging malinis, malambot at inihahain sa mga mamaling restaurant, ngunit nagtatago itong isang nakalalasong metal na target ang inyong mabato na walang anumang babala. Pag-usapan natin ang scallops. Pangatlo, scallops, ang malinis na shellfish na nagtatago ng heavy metals. Ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong pasyente na nangangalang Mang Nardo, 74 taong gulang, matalas ang isip, mahilig sa masasarap na pagkain. Siya at ang kanyang asawa ay may lingguhang tradisyon. Biyernes ng gabi sa kanilang paboritong seafood restaurant, palagi niyang ino-order ang seret scallops. Malinis sila, malusok at magaan, sabi niya sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang makaranas si Mang Nardo nga kakaibang sintomas. Pakapagot na hindi nawawala, tumataas na presyon ng dugo at ang pinaka nakakabahala, mapakbabago sa pagana ng bato. Nagpatagbo kami ng pagsusuri. Walang diabetes, walang impeksyon. Ngunit mayroong hindi tama. Hanggang sa suriin namin ng detalyado ang kanyang dieta na napansin ko ang pattern, scallops linggo-linggo. Ngayon, ang scallops ay hindi nakdudulot ng alarma sa karamihan ng gataw. Hindi sila prito, hindi breaded, at madalas inihahain na may kaunting katas ng lemon at herbs lamang. Ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga higit sa 60, ang scallops ay maaring magdala ng isang nakatagong banta, cadmium, isang nakalalasong heavy metal na naipon sa shellfish, lalo na sa mga filter feeders tulad ng scallops. Hindi tulad ng mga kontaminanteng nakukuha sa tubig na nag-iba-iba. Ang cadmium ay sinisipsip at iniimbak sa mismong laman ng scallop. At kapag kinain ninyo, pumapasok ito sa inyong katawan at hindi madaling lumabas. Isang pag-aral noong 2022 na inilathala sa toxicology reports ang nagsiwalat na ilang servings lang ng scallop sa isang linggo ay maaring magatit ng sapat na cadmium upang may lapit ang isang nakatatanda. Sa lingguhang safety threshold ng World Health Organization, hindi iyan maliit na bagay. Ang cadmium ay tahimik na naipon at ang inyong nga bato ang mismong nga organo na sobra na ang trabaho habang kayo
ay tumatanda ang siyang tinatamaan. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakalantad sa heavy metal na ito ay maring humantong sa pagkawala ng protina sa ihi, patuloy na pagkapagod at isang tuloy-tuloy na pagbabaeng enerhiya at lakas na inaakala ng maraming senyor na bahagi lang ng pagtanda. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang panganib. Maaring iniisip ninyo na nakukuha ninyo ang nga benepisyo sa utak at puso mula sa pagkaing dagat, ngunit ang scallops ay halos walang naibibigay na omega, 3 fatty acids na kailangan ng inyong katawan. Ang isang 100 gramo na surfing ngang scallops ay naglalaman ngang mas mababa sa 30 mg EPA at DHA. Na pinaksama nga pangunahing fatty acids na nakpoprotekta sa inyong utak, nakbabawas ng pamamaga, at nakpapabuti nga sirkulasyon. Bilang pahahambing, ang talaba isa sa mga pakain dagat na ibabahagi ko sa inyo mamaya ay nagaalok ngang higit sa 500 mg sa parehong laki nga serving. Iyan ay isang napakalaking pagkakaiba. Kaya hindi lamang nakpapasok ng heavy metals ang scallops sa inyong sistema, ninanakaw din ito sa inyo ang mga sustansyang malamang na inaakala ninyong nakukuha ninyo. At ang pinakamasamang bahagi, ang pinsala ay dahan-dahang walang mga kumikislap na babala, tanging pakapagod, unti-unting pagtaas ng presyon, at kalusugan ng bato na tahimik na humihina sa likod ng maeksena. Sa oras na maramdaman ninyo ito, malaki na ang pinsala. Nang hilingin ko kay Mang Nardo na alisin ang scallops sa kanyang lingguhang routine at palitan itong mas malinis at masustansyang nga opsyon. Ang pagbabago sa kanyang nga resulta sa laboratorio ay kapansin-pansin. Bumalik ang kanyang enerhiya, na-stabilize ang kanyang presyon ng dugo, at higit sa lahat, huminto sa pagina ang pagana ng kanyang nga bato. Pero kung sa tingin ninyo ay masama na ang cadmium, maghintay lang kayo sa susunod. Ito ang pinakasikat na pakaing dagat sa Pilipinas. At puno itong kolesterol, mahirap tunawin ng mga protina, mga tira-tirang antibiotik, at mga piraso ngang balat na nagpapamaga sa inyong bituka. At kahit ganun, ipinapakilala ito sa mga senior bilang magaan at malusok. Pag-usapan natin ang hipon. Pangapat, hipon, ang tahimik na maninirang kalusugan ng lalaki. Hindi pa nagtatagal, nakaupo ako sa tapat ng isang lalaki na nangangalang Katonyo, 68, biyudo, dating marine, ipinakmamalaki ang kanyang disiplina. Sinabi niya sa akin na hindi siya umiinom, hindi naninigarilyo, binabantayan ang kanyang timbang at tinitiyak na kumakain siya ang magaan. Lumapit siya at sinabing, Dok, halos gabi-gabi akong kumakain ng hipon, hindi nakakataba. Malusok, di ba? Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Katonyo, hinihingal siya sa paayat ng hagdan, tumaas ang kanyang presyon ng dugo, at ang pinakamasama, ang bahaging yumanik sa kanyang kumpiyansa. Ang kanyang intimasya ay unti-unting nawala tahimik. Akala niya ay pagtanda lang iyon, ngunit hindi iyon edad, iyon ay hipon. Nakikita ninyo, ang hipon ay na-brand bilang malusok na protinang lalaki, mababa sa taba, madaling lutuin, inihahain sa lahat mula sa ensalada hanggang sa stir-fry. Ngunit ang hindi alam karamihan, lalo na ang lalaking higit sa 60, ay may kasamang nakatagong. Kapalit ang hipon na direktang tumatarget sa inyong daloing dugo, sa inyong puso, at sa inyong performance. Sa tiga-onsa lamang ang hipon halos isang maliit na dakot naglalaman, itong humigit kumulang 180 mg kolesterol. Maaring hindi ito gaanong kalaki pakinggan, ngunit kung kayo ay higit sa 60, malaking bagay iyon. Ang inyong nga ugat ay hindi na gaanong nababanat, mas mabagal na nakpoproseso ang taba ang inyong ate, at kapag dinagdagan ninyo nga mapakay mataas na kolesterol tulad ng hipon, tinutula nito ang inyong sistema na lampasan ang limitasyon nito. Isang pag-aral noong 2021 sa Circulation ang natuklasan na ang mga senior na kumonsumo ng higit sa 300 mg kolesterol bawat araw ay may 35% na mas mataas na panganib ng stroke at 24% na mas mataas na panganib ng sakit sa puso. Hindi iyan teorya. Iyan ay totoo. Ngunit simula pa lang ang kolesterol. Ang hipon ay naglalaman ng isang muscle protein na tinatawag na tropomyosin na kilalang mahirap tunawin. Sa katunayan, ang hipon ay isa sa mga nangungunang food allergen sa buong mundo. At heto ang nakakaalarma. Ang mga senior ay maaring makarungang mga bagong allergy ng biglaan. Ang inyong immune system ay nagiging
masensitibo at hindi mahulaan habang tumatanda. Kahit na ang mabanayat na reaksyon pamamaga ng tiyan, pantal, hindi komportableng pakiramdam sa bituka ay maaring unti-unting sirain ang lakas ng inyong panunaw at iwan kayo na hindi maganda ang pakiramdam. Pagkatapos, nariyan ang mismong balat nito ang chitin. Kahit nasa tingin ninyo ay natanggal ninyo na ito ng malinis, may mga malilit na piraso pa rin na napupunta sa laman. Para sa isang taong may batang bituka, maaring hindi ito mahalaga. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may IBS, constipation o leaky gut, ang kitin ay maaring makdulot ng pamamaga at makpalala ng panunaw. At hindi pa natin napag-usapan ang isyu sa pag-alaga. Karamihan sa mga hipon na ibinebenta sa mga tindahan ngayon ay farm-raised at imported. Madalas silang ginagamot ng mga antibiotic tulad ng oxytetracycline na ipinagbabawal sa maraming bansa ngunit malawa pa rin ginagamit. Isang pag-aral noong 2022, ang natuklasan na higit sa 40% ng mga sinuring frozen na hipon ay naglalaman ng matira-tira ng magamot na ito. Ibig sabihin, sa tuwing kumakain kayo ng hipon, maaring kumakain din kayo ng kemikal na sumisira sa inyong gut bakterya, nakpapalala ng pamamaga, at nakpapataas nga resistensya sa mga antibiotic na maaring kailanganin ng inyong katawan balang araw. Nang alisin ni, katonyo ang hipon sa kanyang lingguhang routine at pinalitan ito mas malinis at mas ligtas ng mga pagkain dagat. Nakbago ang mga bagay-bagay, bumuti ang kanyang panunaw, nakstabilize ang kanyang presyon ng dugo, at dahan-dahan nagsimulang bumalik ang kanyang kumpiyansa sa kama. Kaya kung ang hipon ay naging regular na bisita sa inyong hapagkainan, maring oras na para magpaalam dahil ang pinsalang idinudulot nito sa loob ng inyong maugat, bituka, at hormone ay malayo sa pagiging hindi nakakapinsala. Ngunit heto ang magandang balita, ang dagat ay nakbibigay din sa atin ng mga makapangyarihang kalyado. Mayroong 4 na pagkaing dagat na madalas hindi napapansin ngunit suportado ngaham na makatulong sa inyong muling buin ang sirkulasyon, bawasan ang pananakit ng kasukasuan, ibalik ang enerhiya, at suportahan ang uri ng intimasya na akala ninyo ay nawala na ng tuluyan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang maito. Una, si cucumber ang nagpapagaling na mayaman sa collagen. Ilang taglamik na ang nakalipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Tatay Rico, 66 taong gulang, isang retiradong kartero na dati ay naglalakat ng milya-milya sa kanyang kabataan. Ngayon, ang pagtayo lang mula sa isang upuan ay nagudulot na ang hirap. Sumasakit ang kanyang tuhod, naninigas ang kanyang pulso. Sinabi niya sa akin, Dok, pakiramdam ko ay natutuya kumula sa loob. Tumimo sa isip ko ang imaheng iyon dahil iyon mismo ang nangyayari habang tumatanda tayo. Nawawalan tayo ang collagen, tahimik at tuloy-tuloy. At kapag nawala ang structural glue na iyon, nakikiskisan ang ating makasukasuan, numinipis ang ating balat at humihina ang ating lakas. Doon ko ipinakilala kay Tatay Rico ang isang bagay na hindi pa niya naririnig, si cucumber. Hindi ito isang pangkaraniwang pangalan sa bahay, ngunit sa lukang maraming siglo, ang kakaibang hayop dagat na ito ay pinahahalagahan sa tradisyonal na gamot sa Asya bilang lunas sa sakit, paninigas at mabagal na paggaling. At ngayon, ipinapakita sa atin ng modernong agham kung bakit. Ang sa cucumber ay napakayaman sa mga compound na hinahanap-hanap ng inyong tumatandang katawan, tulad ng chondroitin, sulfate at mga natatanging anti-inflammatory molecule na tinatawag na terpenoglycosides. Ang mga compound na ito ay tumutulong na mabigay sustansya sa cartilage, mabawas ng pamamaga at mapagaan ng paninigas nang walang malupit na epekto nga over-the-counter na gamot sa sakit. Sa isang kamakailang pag-aral na inilatala sa International Journal of Molecular Sciences, ang masenyor na kumonsumongan sa cucumber extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakulat ng hanggang 35% na pagbawas sa pananakit ng kasukasuan at isang makabuluhang pagbuti sa paggalaw. Hindi iyan isang estadistika lamang. Iyan ay ang kakayahang muling maglakat ng walang takot sa sakit. Ngunit mayroon pa, ang sa cucumber ay natural na mataas sa marine collagen. Isang anyong ang protina na madaling sinisipsip ng inyong katawan. Hindi tulad ng ma-powdered supplement na madalas ay dumadaan lang sa inyong sistema. Ang collagen sa sea cucumber ay may kasamang mga amino acid at mineral na talagang tumutulong sa inyong katawan na muling magtayo. Nagsimula si Tatay Rico ng dahan-dahan.
Isang maliit na surfing lang isang beses o dalawang beses sa isang linggo, inilaga sa isang malumanay na sabaw. Pagkatapos ng isang buwan, bumalik siya sa aking opisina na nakangiti. Hindi ko na nararamdaman na parang nakakawatak-watak ako, sabi niya, para bang may naglagayng langis sa mga bisagra. Ganyan dapat ang pakiramdam ng pagaling. Hindi biglaan, hindi agaran, kundi tuloy-tuloy, napapanatili, at totu. Ang pinakagusto ko sa cucumber ay hindi ito sumusubok na gawin ang lahat. Nakatuon ito kung saan ninyo ito pinakakailangan sa mga kasukasuan sa balat at sa mas malalim na connective tissues na nagpapanatili sa lahat. Para sa mga nakatatandang lalaki, lalo na sa mga nararamdaman na bumibigay na ang kanilang mga tuhod, balikat o ibabang likot, na alok itong isang tahimik na uri ng lakas. Ang uri na nabubuo mula sa loop, isang kagat sa isang pagkakataon. At bagamat maring hindi pamilyar ang sea cucumber, naniniwala ako na isa ito sa mga pinaka-underrated na tool para manatiling aktibo, malakas at malaya hanggang sa inyong pagtanda. Ngunit paano kung mas malayo pa ang mararating ninyo? Paano kung mayroong isang pagkaing dagat na hindi lamang nagbabawas ng sakit kundi hinaharangan din ang mismong enzyme na nagdudulot ng pamamaga? Mayroon. At matatakpuan lamang ito sa isang lugar sa mundo. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang makapangyarihang sikreto sa loop ng green leaf mussels. Pangalawa, talaba, ang multivitamin ng kalikasan para sa mga nakatatandang lalaki. Naalala ko ang unang beses na iminungkahi ko ang talaba sa isang pasyente na nangangalang Mang Tomas. Siya ay 71, bagong retirado. At sinabi niya, sa akin na pakiramdam niya ay masyadong maaga siyang humihina. Tumimo sa akin ang kanyang masalita, Dok, hindi pa ako handang kumupas. Kailangan ko lang isang bagay na gigising sa aking katawan. Hindi siya naghahanap nga shortcut o nga himalang tableta, kundi isang bagay na totu, natural. At sinabi ko sa kanya, Mang Tomas, kailangan mong makilala ang talaba. Ang talaba ay hindi lamang isang delicacy para sa mga espesyal na okasyon. Para sa mga lalaking higit sa 60, isa sila sa pinakamakapangyarihang pagkaing mayaman sa sustansya na maaari ninyong ilagay sa inyong plato. Sa katunayan, kung maaari kong ibote ang isang pinahalong mineral upang suportahan ang enerhiya, mahormon, immunity, kalusugan ng utak, at performance, magmumukha itong katulad ng kung ano ang natural na inilagay nga kalikasan sa isang talaba. Simulan natin sa zinc. 2 katamtamang laking talaba lang ay maring magbigay ng higit sa 100% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. At para sa mga senior na lalaki, mas mahalaga yon kaysa sa inaakala ninyo. Ang zinc ay may mahalagang papel sa produksyon ng testosterone, pagtatanggol ng immune system, pagpapagaling ng sugat, at maging sa inyong kakayahang mag-isip ng malinaw. Habang tumatanda kayo, mas kaunting zinc ang nasisipsip ng inyong katawan mula sa pagkain. At ang kakulangan ay nagiging mas karaniwan at mas mapanganib. Sa katunayan, isang pag-aral sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na halos 40% nga matatanda na higit sa 60 ay kulang sa zinc nang hindi man lang nila alam. Walang ideya si Mang Tomas na ang kanyang panipis ng buhok, mabagal na pagaling at kawalan ng gana ay maring mayoknay sa isang bagay na kasing simple ngang isang mineral. Ngunit nang simulang isama ang talaba sa kanyang dieta, naramdaman niyang mas matalas ang kanyang isip, mas masigla at nakakagulat, mas naging siya. At iyon ay isang benepisyo pa lang. Ang matalaba ay puno rin ng vitamin B12 na kritikal sa pagprotekta sa inyong manerbiyo at pagpapagana ng inyong metabolismo. Isang pag-aral noong 2021 sa Journal of Nutrition and Healthy Aging ang nagpakita na ang mababang antas ng B12 sa mga senyor ay malakas na naugnay sa pagina ng pag-iisip at pagkawala ng memorya. Ang 3 onsa lamang ng talaba ay naglalaman ng mas maraming B12 kaysa sa isang buong serving ng steak at sa isang anyo na madaling sinisipsip ng inyong katawan. Ngunit hindi diya nagtatapos ang listahan. Ang matalaba ay naghahatid din ng selenium na nagsisilbing bodyguard para sa inyong thyroid at immune system. Nagbibigay sila nga iron upang labanan ang pagkapagot. At nag-alok sila nga isang bagay na madalas hindi napapansin ngunit mahalaga. Copper. Sinusuportahan ng copper ang lakas ng buto, pakbuo ng collagen,
at produksyon ng red blood cell, lahat ay mahahalagang, tungkulin na humihinahabang, tumatanda ngunit maaring suportahan ng tamang pagkain. Ngayon, naiintindihan ko, maaring hindi kayo sanay kumain ng talaba? Ngunit kung ihahanda ninyo ito ng maayos pinasingawan, bahagyang niluto, o kahit hilaw kung ligtas ang pinamulan, maari itong maging isang makapangyarihang bahagi ng inyong lingguhang routine para sa mga lalaking tulad ni Mang Tomas. Naging higit pa ito sa pagkain. Isa itong uri ng panggatong, isa na tumutulong na muling buuin kung ano ang sinusubukang nakawin ng edad. Kaya kung nararamdaman ninyong mas mahina, mas mabagal, o mas makakalimutin kamakailan, maring hindi lang ito edad, maring ito ay kakulangan sa nutrisyon. At ang mga talaba ay isa sa pinakamabilis at pinakanatural na paraan upang muling punan ang inyong nga reserba. Ngunit gaano man kabuti ang matalaba, ang susunod ay maaring mas makagulat pa sa inyo. Ang pagkaing dagat na ito ay katutubo sa katubigan ng New Zealand at naglalaman ng isang pambihirang uring omega-3 na hindi makukuha ng inyong katawan sa ordinaryong isda. At kung dumaranas kayo pananakit kasukasuan, pamamaga, o paninigas, maaring ito na ang nawawalang piraso na matagal ninyo nang hinahanap. Pag-usapan natin ang green leaf mussels. Pangatlo, green leaf mussels ang omega-3 powerhouse na binabalewala ng mga senyor. Nang unang dumating sa akin si Mang Roberto, siya ay 69, isang retiradong guro na mahilig mag-hiking. Ngunit kamakailan, ang kanyang tuhod ay pumipigil sa kanya. Inilarawan niya ito nga nito. Hindi lang ito sakit. Para bang kinakalawang ang makasukasuan ko sa isang gabi. Pagod na siya sa mga anti-inflammatory, pagod na sa paiwas sa hagdanan, at sa totulang pagod na sa pakiramdam na matanda. Tinanong niya ko kung ano ang irerekomenda ko na hindi tableta. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi, green leaf mussels. Kumislap ang kanyang mata na gulat. Ano iyon? Tanong niya. At iyon nga ang bagay. Karamihan sa mga senyor dito sa atin ay hindi pa man lang ito naririnig, lalo na ang matikman ito. Ngunit ang matahong na ito na katutubo sa New Zealand ay nagtataglay nga isang pambihirang bagay. Isang uri nga omega-3 fatty acid na hindi ninyo matatakpuan sa karaniwang isda. Ito ay tinatawag na eta-eicosapentaenoic acid at ito ay isang game changer para sa kalusugan ng kasukasuan. Hindi tulad ng karaniwang omega. 3S na EPA at DHA. Ang ETA ay gumagana sa pamamagitan ng peg-target at pagharang sa isang partikular na enzyme sa katawan na tinatawag na 5-lipoxygenase. Ang enzyme na ito ay isang pangunahing sanhing talamak na pamamaga lalo na sa mga kasukasuan. Sa isang pag-aral ng dietis na inilatala sa nutrients, ang mga senior na uminom ng green leaf mussel extract araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nagulat na 250% pagbaba sa hirap sa kasukasuan at 5% pagbuti sa pisikal na paggana. Hindi yan maliit na tulong lang. Iyan ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pamimilipit sa tuwing tatayo at paglalakat ng may ginhawa. Ngunit hindi lang sa pamamaga humihinto ang tahong na ito. Puno rin silang zinc, iron, selenium, at iodine, 4 na mahalagang mineral na nagiging mas mahirap para sa katawan na sipsipin habang tumatanda. Tumutulong ang zinc sa immunity at testosterone. Sinusuportahan ng iron ang enerhiya at sirkulasyon. Pinoprotektahan ng selenium ang prostate at thyroid. At pinapanatili ng iodine na gumagana ng mayos ang inyong metabolismo. Nang idada ni Mang Roberto ang green leaf mussel sa kanyang lingguhang pagkain, pinasingawan lang na may bawang at lemon, walang kakaiba. Napansin niya ang pagbabago sa unang buwan. Mas kaunting paninigas sa umaga, mas malawak na galaw sa mga pag-hiking, at marahil ang pinakamaganda, hindi na niya nararamdaman na pinamamahalaan niya ang kanyang edad. Naramdaman niyang nabubuhay siyang muli. Iyan ang gusto ko para sa bawat senior na lalaking nanonood nito. Hindi lang para mabawasan ang sakit, kundi para maibalik ang kalidad ng inyong buhay sa mga paraang hindi ninyo akalaing posible pa. Magagawa iyon ng pagkain kung pipiliin ninyo ang tama. At bagamat makapangyarihan ang green leaf mussels, ang susunod na pagkaing dagat sa ating listahan ay nagdadala ng mabagay sa ibang antas. Hindi ito galing sa hayop. Ito ay isang halaman sa dagat, ngunit naglalaman itong higit sa 93 minerals.
Sumusuporta sa inyong makasukasuan, balat, thyroid, bituka at maging sa inyong mabaga. Ito ay isang powerhouse na nagpapalakas ng collagen, nagbabalik ng enerhiya, na tumutulong sa mga lalaki na makmukhang 10 taong mas bata ng natural. Pag-usapan natin ang CMOS. Pangapat, CMOS, ang sukdulang gamot mula sa dagat. Naalala ko ang isang sandali kasama ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Frank. Siya ay 73. Maalalahanin, mahinahon magsalita, at nakikipaglaban sa isang bagay na hindi pinag-usapan ng maraming lalaki, ang pahina sa loob at labas. Dok, sabi niya, pakiramdam ko ay kumukupas ang katawan ko, hindi may sakit, kumukupas lang. Sinubukan na niya ang nga bitamina, nga pulbos, kahit nga testosterone booster, walang tilatama. Ang kailangan niya ay hindi isang pampasigla, kailangan niya nga sustansya. At doon ko ipinakilala sa kanya ang isang bagay na hindi pa niya naisip. CMOS! Ngayon, ang CMOS ay hindi kapansin-pansin. Hindi ito isang bagay na makikita ninyo sa harap ng isang grocery flyer, ngunit maaring ito na ang pinakamakapangyarihang natural na lunas na may alok ng karagatan, lalo na para sa manakatatandang lalaki. Minsan tinatawag na Iris moss, ang pulang sa awit na ito ay ginamit sa tradisyonal na gamot sa loop ng maraming siglo. Ngunit ngayon, sa wakas ay sumasabay na ang modernong agam at kinukumpirma kung ano ang alam ng maraming kultura. Ang CMOS ay naglalaman ng higit sa 93 minerals masustansyang kailangan ng inyong katawan para sa halos bawat biological function mula sa sirkulasyon hanggang sa panunaw hanggang sa balansa ng hormona. Hindi lang ito nagbibigay ng isang bagay, ibinibigay nito sa inyong katawan ang nahilaw na materyales na matagal na nitong hinahanap na mineral tulad ng magnesium, potassium, iodine, selenium, sulfur at zinc, lahat sa isang natural at madaling masipsip na anyo. Para sa mga lalaking higit sa 60, mas mahalaga ito kaysa dati dahil humihinto na ang ating makatawan sa pag-imbak at paggamit ng mga sustansya ng kasing epektibo. At nagsisimula nating maramdaman ito sa ating makasukasuan, balat, enerhiya, at maging sa performance sa kama. Nungit heto ang talagang nagpapabukod tanggi sa CMOS. Puno ito ng mga compound na sumusuporta sa production ng collagen. Hindi ito direktang naglalaman ng collagen, ngunit mayaman ito sa vitamin C, sulfur at amino acid na proline, tatlong building block na ginagamit ng inyong katawan upang gumawa ng sarili nitong collagen. At ang collagen ang nagbibigay ng lakas sa inyong makasukasuan, pagka-elastiko sa inyong balat, at istruktura sa lining ng inyong bituka. Sa isang pag-aral ng Totium Treatise na inilatala sa marine drugs, ang nga senyor na kumonsumo ng sa amos araw-araw ay nakakita ng 37% pagbuti sa paggalaw ng kasukasuan at 29% pagbawas sa pagkatuyo ng balat pagkatapos lamang ng 8 linggo. Hindi iyan teorya lang, iyan ay pakbabago. Ito rin ay napakaginhawa sa sistema ng panunaw. Ang CMOS ay mayaman sa mucilage, isang malambot na gel-like fiber na bumabalot sa mabituka, nagbabawas ng pamamaga, at tumutulong na selyuhan ang lining ng bituka. Para sa mga lalaking dumaranas ng acid reflux, pamamaga ng tiyan, irregularidad, o pangkalahatang pagkapagod sa panunaw, ito ay maaring maging life-changing. At huwag nating kalimutan, sinusuportahan nito ang thyroid dahil sa nilalaman nitong iodine na tumutulong na i-regulate ang metabolismo at antas ang enerhiya. Nang simulang magdagdag si Mang Frank ng isang kutsara ng CMOS gel, sa kanyang routine sa umaga inihahalo, sa tasa smoothie naramdaman niya ang isang pagbabago na hindi niya inaasahan. Inilarawan niya ito bilang linaw sa gitna ng ulap, mas maayos siyang gumalaw, mas mahimbing ang tulog, at dahan-dahan, ang kumukupas na ilaw na inilarawan niya ay nagsimulang lumiwanag hindi sa isang gabi, kundi tuloy-tuloy. Kaya kung hindi pa ninyo nasubukan ang CMOS, hinihikayat ko kayong isaalang-alang ito. Ito ay plant-based, banayat, at gumagana sa mga sistema na pinakamahalaga habang tayo ay tumatanda, ang inyong makasukasuan, bituka, enerhiya at lakas. At ngayong natuklasan na natin ang pinakamabuti at pinakamasamang pagkaing dagat para sa malalaking higit sa 60, oras na para pagsama-samahin ang lahat. Sa susunod na bahagi ng video na ito, bibigyan ko kayo ng isang praktikal, dinisenyo ng Dr. Nasadu,
Araw na planong aksyon na magpapakita sa inyo kung paano eksaktong magsimula sa pagbabalik ng inyong enerhiya, pagpapabuti ng sirkulasyon, at pakiramdam na kayo ay kayo ulit. Simula sa inyong susunod na pagkain, manatili po kayo. Dito magsisimula ang lahat. Konklusyon. Kung umabot kayo hanggang dito, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay mula sa puso. Hindi ito isa lamang listahan ng nga dapat at hindi dapat gawin. Ito ay isang pangising at isang pangalawang pagkakataon dahil ang kinakain ninyo paglampas kang 60 ay hindi lamang nagpapakain sa inyong katawan, hinuhubog nito ang inyong hinaharap. At ngayon, alam na ninyo ang katotohanan. Ang 4 na pagkaing dagat, pusit, imitation crab, scallops, at hipon ay hindi sumusuporta sa inyo sa parang sinabi sa inyo. Tahimik nilang pinapataas ang inyong kolesterol, pinapatigas ang inyong nga ugat, pinapabigatan ang inyong nga bato at ginugulo ang inyong panunaw, unti-unti nilang sinisira ang inyong enerhiya, mga kasukasuan, at maging ang inyong intimasiya. Ngunit ang magandang balita, ang karagatan ay nag-alok din ng nga solusyon, nga totoong solusyon. 4 na nakpapagaling na pagkaing dagat, sea cucumber, green leaf mussels, talaba, at sea moss. Dinisenyo nga kalikasan upang ibalik sa inyo kung ano ang kinuha nga panahon, hindi sila mga kakaibang himala. Sila ay mga pagkain subok na sa panahon, suportado ng agam, na muling nagtatayo ng sirkulasyon, nagbabalik ng paggala, at nagpapasigla ng performance sa maparaang hindi kayang gawin ng matableta. Nakita ko ang pagbabagong ito sa aking sariling nga mata. Mga laki sa kanilang 60-70, kahit 80 na pakiramdam ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang taon, para lamang matuklasan na ang kanilang katawan ay nakikinig pa rin, kailangan lang nito ng tamang sustansya. Kaya kung handa na kayong bawiin ang kontrol, heto ang isang simpleng plano para magsimula. 7 araw, 7 hakbang. Walang kalituhan, aksyon lang. Simulan na natin ang inyong 7 araw na seafood reset plan. Araw 1. Alisin ang hipon. Pumunta sa inyong freezer o pantry at tingnan ng mabuti. Kung mayroon kayong frozen na hipon o mga pagkaing may hipon, itabi ang mga ito. Palitan ang hapunan ngayong gabi nga, isang malinis na protein na tulad ng inihaw na salmon o beans kung kinakailangan, ngunit walang hipon simula ngayon. Araw 2, magdagdag ng talaba. Bumili ng sariwa o dalatang talaba, pasingawan ng bahagya o idagdag sa isang ensalada. Kahit 2 talaba lang ay maaring punuin ang inyong katawan ng zinc at B12, parehong mahalaga para sa testosterone at lakas ng immune system. Araw 3, alisin ang imitation crab. Iwasan ang mga pekeng crab stick sa inyong sushi o ensalada. Pinapataas nito ang inyong blood sugar at halos walang nutrition. Pumili ng tunay na pagkain dagat sa halip tulad ng wild caught na isda o kung hindi iyon available, pumili ng itlog o tofu ngayon. Araw 4, magdagdag ng green leaf mussels. Mahanap ngang green leaf mussel extract o sariwa nito online o sa mga health store. Subukang pasingawan ito na may bawang at lemon. Kung mahirap hanapin, isaalang-alang ang pag-inom ng freeze-dried supplement, ngunit subukang isama ang tunay na pagkain kung possible. Araw 5, alisin ang scallops. Kung kakain kayo sa labas ngayon, iwasan ang scallops gaano man ka-elegante ang hitsura nito. Nagdadala sila ngang manakalalasong metal at kaunti lang ang naibibigay na omega. 3, palitan ito ng mas mabuti. Sardinas trout o kahititan ng manok na may balat para sa suporta sa collagen. Araw 6, magdagdag ng sea cucumber. Makakahanap kayo ng tuyong sea at cucumber sa mga palengke sa Asia o mag-order online. Ibabad, pakuluan ng dahan-dahan sa sabaw na may luya at herbs at kainin ng mainit. Kung hindi ito available, dagdagan ang inyong pagkain ng bone broth o mahiwang karne na mayaman sa collagen ngayon. Araw 7, simulan ang sea moss gel. Ihanda ang inyong unang batch ngang sea moss gel. Hugasang mabuti ang hilaw na sea moss. Ibabat ito makdamak at i-blend hanggang maging isang makinis na gel. Magdakdang 1 kutsara sa inyong saa, smoothie o sopas. Maari kayong makaramdam ng mga resulta sa loob ng ilang araw, lalo na sa panunaw at balat. Hindi ito isang dieta. Ito ay isang reset. At kung ulitin ninyo ang ritmong ito linggo-linggo, magsisimula kayong makapansin ng mga pagbabago. Mas kaunting sakit sa inyong nga tuhod, mas malinaw na isip, mas mahimbing na tulog, mas malakas na daloy nugo, at ang pagbabalik ng isang bagay na tahimik
na ipinagluluksa nga maraming lalaki. Ang pakiramdam ngang sigla at pagkalalaki na akala nila ay nawala na. Hindi kayo sira. Kayo ay muling nagtatayo. At ngayon, mayroon na kayong nakasangkapan, nagawa na ninyo ang pinakamahirap na bahagi, ang pag-alam sa katotohanan. Ngayon, ang natitira na lang ay ang susunod na kagat. Gawin ninyo itong mahalaga. Kung binuksan ng video na ito ang inyong nga mata o nakbigay sa inyo nga mahalagang bagay na mauuwi, pakiusap, huwag ninyo itong sarilinin. Pindutin ang like button. Ipinapaalam nito sa akin na mahalaga sa inyo ang content na ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o isang taong mahal ninyo na higit sa 60 at nararapat na maging malakas muli. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung aling pakkaing dagat ang pinakanakagulat sa inyo. O I-type lang ang sisimulan ko na ngayon. Kung handa na kayong gawin ang unang hakbang. At kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito para makagawa pa kaming ang content na nabibigay kapangyarihan sa mga nakatatandang lalaki tulad ninyo, mayroong donation link sa ibaba. Bawat tulong ay nakakatulong sa amin na may palaganap pa ang mensaheng ito.